Sabi nila, ang paghihintay ay senyales ng tunay na pagmamahal. Pero paano kung yung taong mahal mo ay hinding-hindi mo na may hintay pa? At ito ang kwento ng buhay ni Jude. Achoo! Achoo! Napakamot na lamang si Robert na ngayon ay hindi na makapag-focus sa kanyang binabasang libro dahil sa walang tigil na pagbahing ng pinsan niyang si Jude. Maging ang mga pasyente at nurse na napapadaan sa kanilang kinauupuan ay napapalingon na rin sa kanila. Ano ka ba, Jude? Baka mamaya makahawa ka pa dito sa ospital. Bakas ang inis sa mukha ni Robert habang sinasabi ang mga salitang iyon. Robert naman, trangkaso lang ang sakit ko. Bakit pa ba ako pinilit na pumunta dito? Bulong ni Jude habang panay pa rin ang kapupunas niya sa kanyang ilong. Masama lamang siyang tinitigan ni Robert. Hindi pa man nagsasalita ang binata ay alam na ni Jude kung ano ang ibig sabihin ng mga tingin na iyon. Kaya naman, napakamot na lamang si Jude sa kanyang ulo. Hintay na lang natin. Natawagan ka ng doktor, Jude. Ngayon, just behave and drink a lot of water. Mas makakatulong pa yan kaysa pagre-reklamo. Panenermon ni Robert. Hindi makapaniwala si Jude sa inaasal ng pinsan niya. 2 taon na mas matanda si Robert sa kanya. Ngunit sabay silang lumaki sa iisang bubong. Kaya naman, mas close pa sila sa tipikal na magpinsan. Alam naman ni Jude na likas itong mabunganga, lalo na pagdating sa kanya. Pero hindi nito inaasahan na pati sa isang pampublikong lugar ay magiging ganito pa rin ito. Nagsimula kasi ang lahat nang magising si Jude kaninang umaga nang may iniindang trangkaso. Panay ang pagbabahing niya sa mansyon at dahil isang busy person itong si Robert ay hindi siya makapag-focus. Gusto naman sana nilang ipatingin ang kalagayan ni Jude, ngunit nasa isang vacation leave ang kanilang family doctor. Kaya naman, kahit nalabag sa kalooban ni Jude ay wala siyang nagawa nang bigla na lamang siyang hilain ni Robert pasakay sa kanyang sakyan. Oh, narito pala ang magpinsan na Robles. Bungad ng isang doktor nang makalapit ito sa kanila. Agad naman siyang kinamayan nila Robert at Jude. Good morning, Doc. Ikaw nang bahala dito sa pinsan ko. Kung gusto mong i-admit dito yung mokong na yan, gawin mo, Doc, para naman manahimik ang tahanan namin kahit na papaano. Pangaasar ni Robert, dahilan upang manlaki na lamang ang mga mata ni Jude. Ay nako, hindi pa rin kayo talaga nagbabago no? Aso't pusa pa rin hanggang ngayon. O siya, balita ko may trangkaso ka, Jude. Sumunod ka sa akin at magre-reseta ako ng gamot para sa'yo. Tahimik lamang na sinundan ni Jude si Dr. Ong habang naglalakad ito papasok sa kanyang opisina. Hindi pa rin matanggap ni Jude ang ginawa ni Robert. Gusto lamang talaga siya nitong paalisin sa mansyon upang payapang basahin ang mga paborito nitong libro. Hindi na yata matandaan ni Jude kung kailan siya huling nagkasakit. Malakas ang kanyang pangangatawan, regular siya sa pag-gym, healthy ang kanyang mga kinakain, at laging sapat ang tulog niya. Kaya naman, hindi matanggap ng kanyang pride ang nangyayari. Lalo na at pinilit pa siya ni Robert na pumunta sa ospital dahil lamang sa ingay ng pagbabahing niya sa mansyon kaninang umaga. Maupo ka, Jude. Kukunin ko lang ang mga gamot na kailangan mo. I'll be back, iho. Isang ngiti lamang ang ginawad ni Jude kay Dr. Ong bago ito makalabas sa kanyang opisina. Hindi naman pinalampas ni Jude ang pagkakataon upang i-text ang pinsan niya na siguradong iniwan na siya. Humunta ka sa akin, Robert. Babawi ako sa'yo. Pagte-text ni Jude habang hindi pa rin aalis ang kanyang mga piliyong ngiti. Alam niya na kasi kung paano babawi kay Robert. Mamaya, pagka-uwi ni Jude ay balak niyang itago ang mga paborito nitong libro ng pinsan niya para naman mabaliw ito sa kakahanap. Lintik lang, ang walang ganti. Saad ni Jude sa kanyang sarili bago ibinulsa ang cellphone niya.
Sakto naman na bumukas ang pintuan at iniluwal noon ang isang nurse. Matangkad ang nurse na ito. Matangkad ang nurse na ito kumpara sa mga average na tangkad ng mga babae. May dala rin itong mga basket na naglalaman ng mga gamot. Ngunit hindi maaninag ni Jude ang mukha ng dalaga dahil sa suot nitong surgical mask. Good morning, sir. Umalis po si Dr. Ong dahil kinailangan siya sa ER. Iniwan niya po ang reseta sa akin. Ako na po ang magbibigay ng instruction sa inyo. Masiglang saad ng nurse bago nito tinanggal ang face mask niya. I am Nurse Blair, sir. Nanlaki ang mga mata ni Jude nang makita ang muka ni Blair. Ang kaninang pilyong muka ay napalitan na ng gulat at pangungulila ngayon. Hindi na napigilan pa ni Jude na mapatayo upang lumapit sa dalaga. Hindi na nga rin niya namalayan na nakahawak na pala siya sa balikat ni Blair. Excuse me? Masungit na singhal ni Blair habang nakatitig kay Jude. Hindi maaring magkamali ang binata. Kamukang-kamukha ni Blair ang asawa niyang yumao 6 years ago. Maaga na itong iniwan si Jude pagkatapos masangkot sa isang car crash at agad na binawian ng buhay. Ni hindi man lang inaasahan ni Jude noon na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Kunot ang mga noo ni Blair at hindi maintindihan ang nangyayari nang bigla na lamang siyang yakapin ni Jude. Dahil sa inaakto ng binata ay na-misunderstood ni Blair ang sitwasyon at inaakalang sinusubukan siyang tsansingan ng mayamang binata. Walang takot niyang tinulak si Jude habang namumula ang kanyang mga pisngi sa inis. Sir, ulo ka ba? Galit na singhal ni Blair. Natauhan naman si Jude dahil sa reaksyon ng dalaga. Agad niyang na-realize ang kamaliang nagawa niya. I'm sorry, miss. Paulit-ulit na saad ni Jude habang isa-isang pinupulot ang mga gamot na nabitawan ni Blair. Ewan ko ba sa inyong mga mayayaman? Akala niyo kaya niyong kunin at gawin lahat ng gusto niyo? Hindi ka ba nahihiya? Trangkaso lang ang sakit mo pero ikaw pang inuuna ni Dr. Ong. Para bang isang matalim na kutsilyo ang mga masakit na salitang binitawan ni Blair para itong isang sampal sa kanyang muka. At ngayon ay napayuko na lamang si Jude sa hiya. Totoo naman kasi ang sinabi ni Blair at wala siyang maisip na alibay. Imbes na kay Blair magalit, mas lalong naging determinado si Jude na gumanti kay Robert dahil kasalanan naman talaga ng kanyang pinsan kung bakit siya ay nasa hospital ngayon dahil lamang sa isang trangkaso. Sorry. Pwede naman akong maghintay kung may iba pa kayong pasyente. Nahihiyang saad ni Jude. Ewan ko sa'yo, sir ulo. Busangot na saad ni Blair bago inabot ang resetang isinulat ni Dr. Ong. Marunong ka namang magbasa, diba? Basahin mo na lang yan, weirdo. At tuluyan na nga niyang iniwan si Jude sa loob ng opisina ni Dr. Ong. Pagka-uwi ni Jude ay kinuwento niya kay Robert ang lahat ng nangyari. What did you say? Weirdo? Ikaw? Tinawag ka niyang weirdo? Pigil tawang saad ni Robert habang kinukwento sa kanya ni Jude ang nangyari sa ospital. At tawang-tawa ka pa, Robert. Napahiya na nga ako dun Kasalanan mo kasi to. Inis na sagot ni Jude. Napailing na lamang si Robert habang pilit pa ring pinipigilan ang kanyang tawa. Mukhang nakahanap na si Jude ng kanyang magiging katapat. Well, I'm sorry, okay? Malay ko ba na marami pa silang pasyente? I just want to wrap things up at makauwi ng maaga. But you know what? She's funny. Totoo naman ang sinabi niya Nakakagulat naman talaga kung ang VIP patient may trangkaso lang pala. At nagsimula na ngang tumawa si Robert habang hawak ang tiyan niya. Napapigit na lamang si Jude at napamasahe sa ulo niya. Mukhang imbes na makapaglabas ng sama ng loob, mas madagdagan pa ang inis niya dahil sa pinsan niya.
Pakiramdam tuloy niya ay mas lalong sumasama ang kanyang pakiramdam. But wait, totoo ba? Magkamukha talaga sila ng late wife mo na si Joyce? Kuryosong tanong ni Robert, dahilan upang agad na mag-iba ang mood sa pagitan nilang dalawa. Hindi talaga ako makapaniwala nung nakita ko ang mukha niya eh. Walang labis at walang kulang. Parang siya talaga si Joyce, pero alam ko rin naman na hindi. Natahimik na lamang si Robert nang magsimula ng maging malungkot ang boses ng kanyang kaharap. 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit mukhang nangungulila pa rin si Jude sa kaniyang asawa. Naging okay naman na si Jude kumpara sa mga nakaraang taon na halos hindi ito nakakakain ng maayos. Ngunit ngayon na nakita niya si Blair at muli itong pinaalala si Joyce, nag-alala si Robert na baka manumbalik si Jude sa dati niyang nakakaawang kalagayan. Remember, Jude, your wife is already resting in peace. Kamukha man siya ng nurse na yon, pareho nating alam na imposibleng maging si Joyce yon unless bumangon siya mula sa hukay. Paalala ni Robert. Alam ko, Robert, don't worry, hindi na ako kasing hina ng dati. Paninigurado pa ni Jude na parabang meron siyang pinaplanong gawin. Kinabukasan, napakagulo ng mga gamit sa mansyon nang buwaba si Jude. Ngunit imbes na mainis dahil sa kalat ay napangiti pa nga ang binata dahil mukhang nagtagumpay na siya sa kanyang planong paghihiganti. Jude, nakita mo ba yung bagong biling libro ko? Hindi mapakaling tanong ni Robert. Ha? Hindi oh. Sa sobrang galing ni Jude sa pag-acting, napapaisip tuloy ang kanilang mga katulong kung bakit hindi nag-artista ang amo nila. Ganoon ba? Sige, baka na-misplace ko lang. I'm sure, naiuwi ko yan dito kahapon eh. By the way, saan ka pupunta? Okay ka na ba? Agad na flinex ni Jude ang kanyang muscles upang ipakita na malakas nang muli ang kanyang pangangatawan. I guess, effective ang mga gamot na binigay sa akin ni Nurse Blair. Kahit na tinawag niya akong weirdo. Napailing na lamang si Robert. Magandang balita ito para sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya mahanap ang libro niya. Kaya naman muli siyang bumalik sa pambubusisi sa bawat sulok ng kanilang mansyon. Palihim namang napangiti si Jude bago nagpatuloy sa paglabas sa pinto. Sa garahe ng kotse ay nakasalubong niya ang isa sa mga katulong na naatasan niyang magtago ng libro. Ibalik mo sa kanya after an hour. Sabihin mo na lang na nakita mo sa ilalim ng couch niya. Pilyong saad ni Jude. Opo sir, paano po pala ang lolo niyo ngayon? Saan po kayo pupunta? Napalingon si Jude sa katulong bago pa man siya makapasok sa kanyang kotse. Sa ospital, masama ang pakiramdam ko. Casual na saad ni Jude bago pumasok sa kanyang kotse. Po? Hindi makapaniwalang tanong ng katulong dahil mukha namang walang sakit ang amo niya. At alam niya na ayaw nitong magpa-check up kapag hindi naman malala ang iniinda niyang sakit. Ang weird naman. Bulong ng katulong sa kanyang sarili habang kinakamot ang ulo niya. Sa kabilang banda naman ay abala si Blair sa pagmamonitor ng mga improvement ng kanyang mga pasyenteng hinahawakan. Nurse Blair, salamat at lagi mo kaming inaasikaso kahit na paunti-unti lang kaming nakakabayad dito sa ospital. Biglang saad ng matandang pasyente na inaasikaso ni Blair. Isang matamis na ngiti naman ang ginawad ng dalaga sa pasyente. Trabaho ko naman po ito, Lolo. Magpagaling po kayo para makasama niyo na po ulit ang mga apo niyo. Marahang saad ni Blair at saka maingat na hinaplos ang likod ng matandang pasyente. Habang pinapanood ang iba pang mga pasyente sa ward ay hindi maiwasan ni Blair ang maawa sa kanilang mga kalagayan. Ang iba kasi sa kanila ay madidischarge na. Hindi dahil gumaling na sila, kundi dahil hindi na nila kayang bayaran pa
ang nagpapatong-patong nilang hospital bills. Bigla namang naalala ni Blair ang mayamang pasyente na may trangkaso kahapon at hindi maiwasang maisip na napaka-unfair nga talaga ng mundo minsan. May mga tao talaga na umaabuso sa kanilang yaman at meron namang mga halos gumapang na para lamang mabuhay araw-araw. Ano na kayong nangyari dun sa weirdong yun? Bulong ni Blair sa kanyang sarili. Blair! Blair! Halika dito! Takang lumapit si Blair sa matalik niyang kaibigan na si Hazel na tulad niya rin na isang nurse. Bakit? Anong meron? Takang tanong ni Blair. Pinapatawag ka ni Dr. Ong! Dalian mo! Urgent matter daw! At si Hazel na mismo ang nagmamadaling humila sa kanyang kaibigan papunta sa opisina ni Dr. Ong. Pagpasok ay agad na inayos ni Blair ang sarili niya. Doc, hinahanap niyo raw po ako? Hindi naman maiwasan ni Blair ang kabahan dahil baka tungkol ito sa nangyari kahapon. Matatanggalan na ba siya ng marangal na trabaho? Huwag naman sana. Babawasan ko ang ilang pasyente na mga hinahawakan mo, Blair. Ibibigay ko sa ibang nurse at doctors na medyo maluwag pang schedule. Kalmadong saad ng doktor. Nanlaki naman ang mga mata ni Blair sa tuwa. Talaga po, Doc? Ano pong meron? May nagawa po ba akong mabuti? Bahagyang natawa si Dr. Ong sa reaksyong ipinakita ni Blair. Mukhang alam ng dalaga na hindi lamang ito isang award. In exchange, ikaw na ang laging titingin dito kay Mr. Robles. Robles? Iyong may trangkaso po ba na lalaki kahapon? Hindi makapaniwalang saad ni Blair. Doc, don't tell me. Andito na naman po yung ang lalaki na yon? Napangiti si Dr. Ong bago sumagot. Yes, he is here. Nagpa-admit kanina. At ikaw daw ang gusto niyang mag-asikaso sa kanya. Ay, Diyos ko. Singhal ni Blair sa kanyang sarili. He's a catch, Blair. Hindi natin pwedeng baliwalain ang request niya because of an important reason. I heard what happened yesterday. Huwag ka mag-alala. He's just a little crazy, pero hindi masamang tao si Jude. Tumayo si Dr. Ong at marahang tinapik ang balikat ni Blair bago lumabas sa kanyang opisina. Habang mag-isang nakatayo, ay hindi maiwasan ni Blair ang mainis sa nangyayari. Kainis! Reklamo niya bago kinuha ang folders at basket ng mga gamot. Mabibigat ang mga hakbang ni Blair papunta sa room kung nasaan si Jude. Pagkabukas niya ng pintuan ay patabok itong sinara ni Blair habang peking nakangiti sa binatang ang ganda-ganda pa ng higa sa kama. Hulaan ko! May sakit ka sa utak, no? Sarkastikong saad ni Blair. Malakas namang natawa lamang si Jude habang pagulong-gulong pa sa kama niya. Akala ko, hindi mo ko sisiputin. Pili yung saad ng binata. Napailing na lamang si Blair at saka inilapag ang mga gamot sa mesa. Mukhang wala ka namang sakit Gusto mo lang talagang manggulo no? Hindi At nilabas ni Jude ang kanyang mga paa sa kumot upang maipakita kay Blair ang kuko niya na may nakabalot na band-aid. Bumangga sa mesa tong daliri ng paa ko at dumugo. At talagang nagpa-admit ka para dyan? Ang galing Suot mo pa ang hospital gown. Daig mo pang mga totoong may sakit dito sa ospital. Sarkastikong saad ni Blair. Masakit rin ang mga muscles ng paa ko Sagot ni Jude habang pilit na iniiwas ang tingin kay Blair. Agad namang nagkaroon ng magandang ideya si Blair nang marinig iyon. Malawak siyang napangiti saka kumuha ng isang liniment oil sa basket. Ganun po ba, sir? Alam nyo, nakapag-aral po ako ng physical therapy. Gusto nyo po bang imasahe ko ang paa nyo? Nakangiting sambit ni Blair na ngayon ay nakaupo na sa gilid ng kama ni Jude. Okay lang naman ako.
Alinlangang saad ni Jude, lalo na at nakakabahala ang ngiting pinapakita ni Blair sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinapakinggan ni Blair at marahas pa ring hinila ng dalaga ang binti niya. Aray! Aray! Sandali! Puputulin mo yata yung pako eh. Reklamo ng binata dahil sa madiin na pagmamasahe ni Blair. Po? Hindi po sir ah. Bakit ko naman po gagawin yun? Asar ni Blair bago muling diniin ang hawak niya sa binti ni Jude. Napuno ng mga sigaw ni Jude ang buong kwarto. Ngunit hindi naman ito naririnig sa labas. Kaya naman, tuwang-tuwa si Blair. Lalo na at ngayon ay nakaganti na siya sa kanyang VIP na pasyente. Sir, tawagin niyo lamang po ako kung may kailangan pa kayo ah. Malambing na saad ni Blair bago lumabas sa kwarto at iniwan si Jude na ngayon ay nakabalot na sa kumot. Habang naglalakad ay muling nakasalubong ni Blair si Hazel. Kapansin-pansin ang pili yung mga ngiti na nakaukit sa mukha ni Blair, kaya naman nagmamadali siyang nilapitan ng kanyang kaibigan upang mangulit. Hoy bruha! Bakit ganyan ang ngiti mo? Aba, ikaw ah! May something ba doon sa poging pasyente mo? Biro ni Hazel habang marahang tinutusok ang tagiliran ni Blair. Napangiti naman si Blair habang inaalala ang satisfying na ganti niya kay Jude. Oo, meron. Natatawa niyang saad bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang patungo sa pantry dahil break time na nila, ay napansin ni Blair ang ilang pasyenteng nagiiyakan sa loob ng ward kasama ang kanilang pamilya. Nagmamadali siyang lumapit sa mga ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Ano pong nangyayari dito? Nag-aalalang tanong ni Blair. Nang makita siya ng mga pasyente, ay napayakap sila sa dalaga. Hindi naman maintindihan ni Blair kung ano ang totoong dahilan, ngunit hindi niya maipagkakaila ang kabang nararamdaman niya. Pagkatapos kumalma ng mga pasyente, ay maayos nilang pinaliwanag kay Blair ang nangyari. Nakatanggap kami ng notice kay Dr. Ong na maaari pa raw kaming magstay dito. Noong una, hindi namin agad na maintindihan. Pero pagkatapos magpaliwanag ni Dr. Ong, nalaman namin na mayroong nag-donate ng malaking halaga dito sa ospital para matulungan kaming mga hirap magbayad ng mga panggamot namin. Kalmadong saad ng matandang pasyente ni Blair. Po, sino po ang nag-donate ng ganun kalaking halaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Blair. Umiling lamang ang apo ng pasyente at nakaupo sa tabi ng lolo niya. Hindi po sinabi ni Dr. Ong. Ang sabi po niya, ayaw raw pong ipaalam yung nag-donate kung sino siya. Pero kung sino man po yun, sana mabigyan siya ng double blessings. Ang laking tulong po ng ginawa niya para sa aming mahihirap. Naiiyak na saad ng dalagang apo. Pagkatapos makausap ang maglolo, ay dumiretso na si Blair papunta sa pantry upang magtimpla ng kape. Habang hinahalo ang kanyang kape, hindi pa rin maiwasan ni Blair na isipin kung sino ang misteryosong donator na iyon. Kung i-estimate naman ni Blair ang mga pending bills ng kanyang mga mahihirap na pasyente, ay aabot ito ng halos 10 milyon sa dami nila. Panigurado ay isa itong multi-millionaire. Palabas na sana si Blair nang biglang sumagi sa isipan niya si Jude, ang pasyente niya na halos balian niya ng buto kanina. Dali-daling kinuha ni Blair ang kanyang cellphone upang mag-search tungkol sa pagkatao ni Jude Robles. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang mga online articles tungkol kay Jude. Young billionaire, one of the most successful investors at trading genius. Iilan lamang ang mga ito sa mga headline na nagsilabasan matapos i-type ni Blair ang pangalan ni Jude. Napatakip na lamang siya sa bibig niya. Alam naman niya na mayaman si Jude, ngunit hindi niya inaasahan na ibang level pala ang kalibre nito.
Iyon ba ang dahilan kung bakit sinabi ni Dr. Ong na hindi ako pwedeng tumanggi sa request niya? Tanong niya sa kanyang sarili. Walang duda. Ngayon ay sigurado na si Blair na si Jude ang mysterious donor na tumulong sa kanilang mga pasyente. Agad tuloy pinagsisihan ni Blair ang ginawa niyang pantitrip kay Jude kanina sa kwarto nito. Napasapo na lamang siya sa ulo niya at sa kadali-daling nagtimpla ng isa pang baso ng kape. Kainis naman kasi. Bakit ba naman kasi nagpapa-admit dito kahit wala naman siyang sakit? Saad niya sa sarili habang nagmamadaling maglakad patungo sa kwarto ni Jude. Pagpasok sa kwarto ng binata ay marahang sinara ni Blair ang pinto. Ang binata naman ay takang napatingin sa kanya habang patuloy pa rin sa pagtatype sa laptop niya. Kape? Nahihiyang sambit ni Blair bago nilapag ang kape sa maliit na mesang katabi ni Jude. Pinagtaasan naman siya ng binata ng kilay. Ano? Nag-guilty ka ba sa ginawa mo? Kalmadong saad ni Jude bago muling binalik ang tingin sa laptop niya. I'm sorry. Medyo kasalanan mo rin naman kasi kaya naging masama ang impression ko sa'yo. Depensa niya sa sarili niya. Tama ka naman. I'm sorry din kahapon. Sambit ni Jude sa katuluyan ng isinara ang laptop niya upang abutin ang kape. Okay na? Hindi ka nagalit? Hindi mo ako isusumbong kay Dr. Ong, right? Kinakabahang tanong ng dalaga. Hindi. Pero dahil sa ginawa mo, tingin ko magpapa-admit ako dito hanggang bukas. Sagot ni Jude habang may pili yung mga ngiti sa kanyang muka. Ano? Hindi ko naman binali ang paa mo ah. For sure, makakalakad ka pa rin. Agad na inalis ni Blair ang kumot ni Jude upang tignan ang kaligayan ng paa ng binata. Pagkahawak niya sa binti ng binata, ay agad itong umakting na para bang dinudurog sa gilingan ang paa. Ouch! Dahan-dahan naman, Nurse Blair. Pag-aarte niya, sabay hawak pa sa binti niya. Plastic! Singhal ni Blair saka malakas na pinalo ang binti ni Jude. Oray naman! Reklamo ni Jude na ngayon ay totoo nang nasasaktan dahil sa pagpalo ng dalaga. Napatayo si Blair saka dinala ang baso ng kanyang kape. Nagpipigil ng tawa ang dalaga at panay ang pag-iling. Hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay. Pero kung ito ang kapalit ng pagtulong mo sa mga mahihirap naming pasyente, sa tingin ko, kaya naman kitang tiisin. Bye, Mr. Weirdo. Masiglang usal ni Blair bago tuluyang makalabas sa pinto. Naiwan naman si Jude sa kwarto na para bang siraulong nakangiti mag-isa. Nang makita niya sa salamin ang mukha niya ay agad niyang nasampal ang sarili. Samantala, sa mansyon naman ng mga Robles ay tahimik ang lahat dahil sa galit na si Don Fernan. Kakauwi lang niya mula sa isang business trip at ngayon ay balak sana niyang maghapunan kasama ang dalawa niyang apo. Ngunit nawawala ang isa at ang lahat ng katulong ay hindi sigurado kung saang lupalop na ba ng mundo napadpad si Jude. Nasaan na ba talaga ang pinsan mo? Pag-uulit ni Don Fernan sa tanong niya kay Robert. Binitawan naman ni Robert ang kutsara at tinidor na hawak niya upang ituon ang atensyon sa lolo. Accordingly, nagpa-admit raw to sa ospital, lolo. Sinubukan kong ipatignan sa sekretary ko and she confirmed na naroon nga si Jude sa ospital. Kinakabahang sagot ni Robert. Ano ba ang sakit niya? Tanong ni Don Fernan na ngayon ay may bahid na ng pag-aalala ang muka. Nagkatingin na naman sina Robert pati na ang mga katulong na nakaantabay sa gilid. Lahat sila ay nagsiiwas ng tingin kay Robert. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ang binata. Apparently, he has a flu yesterday. Kaninang umaga naman ay okay na siya. Pero siguro bumalik ang sakit niya.
Kaya siya na po mismo ang nagdala sa sarili niya sa ospital. What? So you are saying nasa ospital si Jude at nagpa-admit dahil lang may trangkaso siya? At nabitiwan pa nga ni Don Fernan ang kutsara at tinidor niya dahil sa gulat. Napaiwas na lamang ng tingin si Robert. Alam ni Robert ang tunay na dahilan sa kabila ng pagpapa-admit ni Jude sa ospital sa araw na ito dahil sa report ng kanyang sekretary. Trangkaso na nga lang ang sinabi niyang dahilan dahil hindi mawari ni Robert ang magiging reaksyon ng lolo niya kapag sinabi niya ang totoo na nagpa-admit si Jude dahil lamang sa kuko sa kanyang paa na bumangga sa mesa kaninang umaga. Kahit kailan talaga, puro na lang gulo ang pinapasok nitong si Jude. Well, wala namang bago. I know Jude is a bit crazy. Dismayadong saad ni Don Fernan bago nagsimulang kumain. Parehong mahal ng matanda ang kanyang mga apo. Ang mga magulang kasi ni na Robert at Jude ay sabay-sabay na yumao dahil sa paglubog ng yateng sinasakyan nila noon. Somehow, naisalba ng mga nakakatanda sina Robert at Jude, ngunit kapalit naman nito ay ang paglaki ng dalawa nang walang kinagigis ng mga magulang. Tanging si Don Fernan ang naging sandigan ng dalawang binata hanggang sa pareho na silang naging successful sa kani-kanilang mga propesyon. Si Jude ay isang successful investor at dahil sa galing ng binata sa financial advising ay tuloy-tuloy ang paglago ng mga negosyo ni Don Fernan. Habang si Robert naman ay isang kilalang abogado sa States. Parehong wais at matalino ang magpinsan, ngunit salungat naman sila sa ilang bagay, tulad na lamang ng kanilang ugali. Kung si Robert ang tipong behave at laging nasa bahay lang, si Jude naman ay parang askal na kung saan-saan napapadpad. Pagkatapos maghapunan ay kanya-kanya na silang naghanda sa pagtulog. Habang tinitignan ni Don Fernan ang picture frame niya kasama ang dalawa niyang apo na nakasabit sa kanilang pader, ay marahan siyang nilapitan ni Robert. May babae raw na kamukha si Joyce sa ospital na yon. Diretsyong tanong ni Don Fernan na bahagyang gumulat sa binata. Kilala mo ko, Robert. I have connections everywhere, kaya madali kong malalaman ng lahat. Napaayos na lamang si Robert ng kanyang suot na salamin sa kamarahang napangiti. Yes, Lolo. Hindi ko po siya nakita, but based on Jude's actions, sigurado kung totoong sinasabi niya. I guess the nurse made him feel like he is spending time with his wife again. Napailing na lamang si Don Fernan sa sinabi ni Robert. His selfish actions could hurt that woman, Robert. Paano kung magkagusto ang babaeng yun sa kanya? Marahang natawa si Robert sa sinabi ng lolo niya. That's impossible, Lolo. Hindi maganda ang unang pagkikita nila. And the nurse hates him so much that she even calls him weirdo. Isang buntong hininga ang sinagot ni Don Fernan bago marahang tinapik ang balikat ni Robert. O kaya po, magpahinga ka na. Pagsabihan na rin si Jude na umuwi rito bukas. Yes, Lolo. Good night. Magalang na saad ni Robert bago tumungo sa kanyang kwarto. Confident si Robert na hindi mangyayari ang iniisip ni Don Fernan at balak lamang sanang hayaan si Jude sa kalokohan nito. As time passes, sigurado si Robert na titigil din si Jude sa oras na matanggap niya na wala na talaga ang kanyang asawa at hindi ito mapapalitan ng sinuman, kahit pa ang isang babaeng kamukhang-kamukha nito. Gayunpaman, upang ibsan ang pag-aalala ng kanilang lolo, ay nagdesisyon na si Robert na sunduin ang kanyang pinsan bukas at pauwiin ito. Kinabukasan, maagang tinungo ni Blair ang kwarto ni Jude upang sana ay tignan ang kalagayan ng binata. Alam naman niya na wala itong sakit, pero gustong alamin ni Blair
kung ano na naman ang pakulo ni Jude para sa araw na ito. Pagkabukas ni Blair ng pinto ay naglaho ang kanyang ngiti nang makitang wala na si Jude sa kama. Wala na ang mga gamit niya at nakatupi na rin ang mga kumot. Napakamot naman si Blair sa ulo niya dahil sa biglang pag-aalala. After all, galit pa rin kaya si Jude sa kanya kaya umalis na lang ito? Dr. Ong, na-discharge na po ba si Mr. Robles? Agad na tanong ni Blair sa doktor nang makarating sa opisina nito. Kumunot naman ang noo ng kanyang doktor sa katakang tumitig kay Blair. No, he is assigned to you, right? Kasi wala na po siya sa kwarto niya. Wala na rin pong mga gamit. Wala naman po siyang nabanggit sa akin na aalis siya. Paliwanag niya habang hindi maiwasang mapakamot sa ulo. Nag-aalala ka ba sa kanya, Blair? O baka naman namimiss mo siya? Tanong ni Dr. Ong habang may pilyong ngiti sa kanyang muka. Naku, Doc, hindi po. Bakit ko naman mamimiss ang taong yun? Palagi nga akong inaabala nun eh. Mas mabuti na rin na wala siya, Doc. Bahagya namang natawa si Dr. Ong sa pagiging defensive na pagkakasagot ni Blair sa kanyang pang-aasar. Hindi niya nakukulitin pa ang dalaga. Dahil baka pati sa kanya ay mainis ito. Alam mo namang wala talagang sakit si Jude. I guess, pumunta lamang yun dito para kulitin ka dahil sa nangyari noong unang pagkikita nyo. Kung umalis man siya nang walang paalam, there's nothing to worry about dahil kayang-kaya naman nun ang sarili niya. Tatawagan ko na lamang siya mamaya to confirm everything. At marahang tinapik ni Dr. Ong ang balikat ni Blair. Napabuntong hininga na lamang si Blair habang naglalakad patungo sa ward ng iba niyang mga pasyente. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang sinabi ni Dr. Ong na baka raw namimiss niya si Jude kaya siya nag-aalala. Ako? Mamimiss ang taong yon? Bakit naman? Mas mabuti nga yun dahil napaka-peaceful ng ospital na to kapag wala siya. Mag-isang napangiti si Blair matapos sabihin sa kanyang sarili ang mga salitang iyon. Ngunit agad rin itong naglaho nang muntikan na siyang mabangga ng isang wheelchair na napakabilis ng takbo mula sa likuran niya. Sir, ano pong ginagawa niyo? Nagpapanik na saad ni Blair habang hinahabol ang mabilis na wheelchair. Ikinakatakot niya kasi na matumba ang kung sino mang sakay ng wheelchair na iyon. Kaya naman, kahit na nakakahiya man sa mga taong nasa ospital, ay walang nagawa si Blair kundi ang magtatakbo at sundan ang pasyenteng nasa wheelchair. Sir, tigil po! Baka matumba po kayo! Muling sigaw ni Blair. Blair, this is fun. May high-tech na wheelchair na pala ngayon. Ngayon ko lang nalaman. Masiglang sagot ng binatang nagmamaneho sa wheelchair. Napatigil sa pagtakbo si Blair nang makilala niya ang boses ng lalaki. Hindi niya mawari kung bakit bigla na lamang siyang sinakluban ng galit at inis. Ngunit ramdam na ramdam niya ang pagkapahiya niya sa paghahabol kay Jude na mukhang napagtitirpan na naman siya. Mahigpit na hinawakan ni Blair ang record book na hawak niya na parang gusto niya itong wasakin. Jude Robles! Inis na sigaw ni Blair sa kabuong lakas na hinagis ang record book papunta kay Jude. Agad naman itong tumama sa likod ng binata at dahil sa gulat ay natumba ang sinasakyan niyang wheelchair dahilan para sa sahig na siya pulutin ng ilan pang mga nurse na nasa paligid rin. Halos kalahating oras na ang lumipas, ngunit pulang-pula pa rin ang mga pisngi ni Blair sa hiya at inis dahil sa ginawang kalokohan ni Jude. Napagsabihan rin ni Dr. Ong ang binata dahil masyadong delikado ang ginawa nito. Hindi lamang kasi si Jude ang maaring mapahamak, maaari rin siyang makabangga ng ibang pasyente. Buti na lamang at hindi iyon nangyari. Gustuhin mang makausap ni Jude si Blair
upang humingi ng tawad ay hindi niya rin magawa dahil panay ang iwas sa kanya ng dalaga. Hindi naman kasi talaga niya intensyon na pagtripan ang dalaga. Ang totoong dahilan kung bakit napunta si Jude sa sitwasyon na iyon ay ang hindi inaasahan na pagkakakilala niya at ng isang bata na pasyente sa ospital. Malungkot ang batang iyon dahil hindi siya makapaglakad at makapaglaro tulad ng mga normal na bata at buong buhay niya ay nakasakay na siya sa isang wheelchair. Naisipan ni Jude na pagaanin ang loob ng bata sa pamamagitan ng pakikipaglaro dito habang pareho silang nakasakay sa wheelchair. Ngunit hindi naman niya inaasahan na magugustuhan niya rin iyon, lalo na ang napaka-advanced na teknolohiya ng mga bagong wheelchair ngayon. Bago pa man makalabas si Jude sa kanyang kwarto upang sana ay hanapin si Blair, ay dumating si Robert. Hindi na nagtanong pa si Jude kung bakit naroon ang pinsan niya dahil alam niya na hindi ito personal na pupunta sa kanya, maliban na lamang kung bilin ito ng kanilang lolo. What have you done? Seryosong saad ni Robert. Mahabang kwento. Kay Blair ako mag-explain, hindi sa'yo. Seryoso namang saad ni Jude bago dire-diretsyong naglakad papunta sa pinto. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Robert. Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Robert. Kay Blair. Simpleng sagot ni Jude bago inalis ang kamay ni Robert na nakahawak sa kanya. Why would you go that far? Hindi mo kailangan mag-sorry sa kanya unless you care about what she thinks of you. Don't tell me you already like that woman. Hindi agad nakasagot si Jude sa tanong ng pinsan. Susunod ako sa inyo pagkatapos kong makausap si Blair. Tanging sagot ni Jude bago binuksan ang pinto. What would she think once she realizes the person kung bakit ka namamalagi sa ospital na to, Jude? If I were you, haalis na ako dito ngayon pa lang, at hindi na ako babalik. That is the best choice. Unless gusto mo talaga na makita siyang nasasaktan sa oras na malaman niya na kamukha niya ang yumao mong asawa. Agad na naramdaman ni Jude ang bigat ng mga salitang binitawan ni Robert, na hindi siya makalingon kay Robert dahil hindi niya maipagkakaila na totoo ang sinasabi ng pinsan. Gayunpaman, alam rin ni Jude sa kanyang sarili na hindi niya kayang gawin ang sinasabi ni Robert. I won't let that happen, Robert. Ito lamang ang sinabi ni Jude bago iniwan si Robert sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na pinilit pa ni Robert si Jude, ngunit tinupad naman ito ang sinabi niyang susunod siya sa pag-uwi. Sa kanilang veranda ay tahimik na nakaupo si Jude habang sumisimsim ng kanyang wine. Napabuntong hininga na lamang si Robert habang tahimik na pinapanood ang problemadong si Jude. Hindi niya alam kung ano ang balak nito patungkol sa nararamdaman niya para kay Blair. Hindi naman tutol si Robert kung sakali man na tunay ang nararamdaman ni Jude para kay Blair. Ngunit ang pinag-aalala niya lamang ay baka pareho lamang masaktan sina Jude at Blair sa bandang huli. Ilang araw na ang lumipas simula nang mangyari ang alitan nina Blair at Jude. Araw-araw ay palihim na binibisita ni Blair ang kwarto ni Jude upang silipin ito, ngunit hindi niya ito nakikita. Sa araw na ito ay muling ginawa ni Blair ang routine niya na pagpunta sa kwarto ni Jude at nang makitang wala ito ay agad siyang napahinga ng malalim. Wala na nga talaga siya. Kalmadong saad ni Blair bago pumasok sa loob. Inilibot ni Blair ang kanyang tingin sa paligid ng kwarto at hindi niya inaasahan na mag-isa siyang mapapangiti habang naaalala ang mga pinagdaanan nila ni Jude sa loob ng malaking kwartong iyon. Maikling panahon lamang iyon kung tutuusin. Ngunit hindi naman maipagkakaila ni Blair
na nagdulot ito ng kulay sa nakakapagod niyang trabaho bilang isang nurse. At least, sa tuwing magkasama sila ni Jude at kinukulit siya ng binata, ay nagagawa niyang ngumiti na para bang wala siyang pagod na iniinda. Babalik pa kaya yun? Wala sa sariling bulong niya habang nakaupo sa kama. Isang marahang tunog mula sa pagkabukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Agad namang napalingon si Blair sa kanyang likod at kapwa sila nagulat ni Jude nang makita ang isa't isa. "Blair?" Saad ni Jude at bahagya pang nagpa-cute. "Malamig na ba ang ulo mo ngayon? Pwede na ba tayong mag-usap?" Malambing na dagdag pa ng binata. "Andito ka na naman? Ano na naman yung sakit mo ngayon, Jude?" Pagsusungit ni Blair. Agad namang napahawak si Jude sa kanyang dibdib dahilan upang kumunot ang noo ni Blair. "May sakit ako sa puso." Malungkot na usal ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Blair dahil sa narinig. Agad siyang napatayo at pakas sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. "May sakit ka sa puso?" Pag-uulit ni Blair. Tumango naman si Jude habang nakaplastar pa rin ang lungkot sa kanyang mukha. "Masakit ang puso ko dahil galit ka pa rin sa akin." Agad na binato ni Blair ng unan si Jude nang marinig ang piliyong sagot nito. Magkahalong inis at pagpipigil ng tawa ang nakaukit sa mukha ng dalaga. "Tumigil ka, Jude ah. Ang aga-aga pa. Nabibuisit ka na." Isang malawak na ngiti ang sinagot ni Jude kay Blair bago mabilis na lumapit sa dalaga upang yakapin ito. "Namiss kita." Bulong ni Jude sa dalaga. Agad namang namula si Blair dahil sa narinig. Dati, baka nasuntok niya na si Jude dahil sa ginagawa nito. Ngunit ngayon ay hindi mawari ng dalaga kung bakit tila nangihina ang kanyang katawan. Para bang ang katawan niya na ang nagpapamukha sa kanya ng katotohanan na hindi niya maamin sa sarili. Na maging siya ay namiss si Jude. "Hindi ako pumunta dito para magpa-admit. Gusto lang kitang makausap. Well, kung sasabihin mong namiss mo rin ako, baka magbago ang isip mo." Pili yung sagot ni Jude na siya namang tinawanan lamang ng dalaga. "Nek-nek mo?" Natatawang sagot ni Blair bago marahang kinurot si Jude sa tagiliran. Tapos na si Blair sa pagroronda. At tila ba walang dumarating na utos sa kanya para sa araw na ito. Nakapagtataka ito para sa kanya, lalo na at wala atang araw na hindi siya pinapatawag ni Dr. Ong sa opisina niya. Habang tinitignan ni Blair si Jude na abala sa kanyang laptop, ay napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Sigurado na may kinalaman na naman si Jude sa nangyayari. "May gusto ka bang kainin o inumin? Ikukuha kita." Kalmadong saad ni Blair dahil total ay mukhang nakareserba na siyang pagsilbihan si Jude sa araw na ito. Umiling lamang si Jude sa kamatamis ng ngumiti. "Wala, pero pwede ka bang maupo dito sa tabi ko, Nurse Blair?" Natawa na lamang si Blair sa sinabi ni Jude. Umiling siyang tumungo sa gilid ng kama ng binata upang maupo. "Ano na naman ang trip mo?" Agad namang tanong ni Blair. "May tiwala ka ba sa akin?" Seryosong tanong ni Jude dahilan upang takang tumango si Blair. "Oo, kasi kung wala, magpapaiwan ba ako dito kasama ka?" Sagot ni Blair. Napatango naman si Jude. Ang kaninang mapang-asar na mukha ng binata ay seryoso na ngayon, kaya naman bahagyang nag-alala si Blair. Hindi kasi siya sanay na nagseseryoso itong si Jude. Mas normal pa para sa kanya kung gumagawa ito ng kalokohan. "Kapag may nalaman kang impormasyon tungkol sa akin, kanino ka magtitiwala? Sa taong yun o sa akin?" "Depende sa kung sino yung taong iyon." Teka lang, may nangyayari bang hindi ko alam?" Napangiti na lamang si Jude bago marahang pinisil ang pisngi ni Blair. Dahil sa ginawa niya ay nakatanggap tuloy siya ng isang hampas sa kanyang balikat.
My feelings for you are real, Blair. Kahit ano man ang malaman mo tungkol sa akin, yan palagi ang iisipin mo, okay? Hindi mawari ng dalaga kung bakit imbes na matuwa sa sinabi ng binata ay para bang nagdulot ito ng lungkot para sa kanya. Bakit parang pinaparamdam sa kanya ni Jude na may tinatago siya, na may hindi siya dapat malaman. Nang mapansin ni Jude ang nalilitong mukha ni Blair ay agad niyang sinara ang kanyang laptop upang marahang yakapin ang dalaga. So, anong sagot mo? I just confessed, Blair. Nabanggit ko nang gusto kita. I like you, Blair. A lot. May chance ba ako dyan sa bato mong puso? Biro ni Jude habang marahang hawak ang magkabilang balikat ni Blair. Napaiwas naman ang dalaga ng tingin dahil nagsisimula na namang mamula ang kanyang mga pisngi. Hindi ko pa alam kung ano yung isasagot ko, Jude. Siguro, bigyan mo muna ako ng kahit ilang araw para makapag-isip. Nahihiyang saad ni Blair. Napangiti naman si Jude dahil kahit na hindi agad na sinabi ni Blair na may gusto rin siya sa binata, ay sigurado naman ito na may chance siya dahil hindi naman siya nireject ni Blair tulad ng kinakatakot niya. Sige, I respect your decision. Saad ni Jude. Agad namang kumalas si Blair sa yakapan nila ng binata nang bigla siyang matauhan. Alis na muna ako. Babalikan na lang kita mamaya. At nagmamadali nang inayos ni Blair ang mga gamit niya upang makaalis. Nang magsimula ng maglakad ang dalaga, ay agad na bumaba si Jude sa kanyang kama upang pigilan siya. Nang maabutan niya si Blair, ay marahan niyang hinila ang braso ng dalaga upang pasimpleng magnakaw ng halik sa pisngi nito. Jude! Gulat na saad ni Blair na ngayon ay parang kamatis na sa pula ang muka. Isang ngiti lamang ang sinagot ni Jude bago tuluyang pinanood si Blair na nagmamadaling umalis. Halos buong hapon na hindi maalis ni Jude ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon na sigurado na siya sa kanyang nararamdaman ay mas lalong hindi na niya ito pipigilan. Ang tanging hinihintay na lamang niya ay ang tamang pagkakataon upang masabi kay Blair ang tungkol sa kanyang yumaong asawa. Ayaw niya na tuluyang ibaon sa hukay ang katotohanan iyon at alam niya na may karapatan si Blair malaman iyon. Sa ngayon ay pag-iisipan pa lamang niya kung kailan ang tamang timing para gawin iyon. Kinabukasan, habang abala si Jude sa isang online meeting, ay dumating ang isang taong hindi niya inaasahan. Beatrice? Gulat na saad ni Jude nang makita ang kababata niyang nag-aral ng kolehiyo sa US. Jude! Oh my God! You're really here! Natatawang saad ni Beatrice bago nagmamadaling lumapit kay Jude upang yakapin ito. Kailan ka pa umuwi? Wow! It's been so long. Masayang saad ni Jude. Yeah, I guess 10 years na tayong hindi nagkita. Na hindi man lang ako naka-attend sa kasal niyo ni Joyce kahit sa lamay niya. I'm sorry, Jude. Bumungad lamang ang isang ngiti sa mukha ni Jude. Don't worry, I'm doing well now. It was hard to accept. Pero sigurado ako na mas gugustuhin ni Joyce na maging masaya ako kaysa sa habang buhay na maging miserable. Napatango si Beatrice sa sinabi ni Jude. Ngunit para bang may disappointment na namuos sa mukha ng dalaga. I heard you were still miserable because of her death. I guess they were wrong. Eksakto naman na bumungad si Blair sa magkaibigang nag-uusap. Nanlaki ang mga mata ni Blair nang may makitang babae sa loob ng kwarto ni Jude. Ngunit agad niyang inayos ang sarili. Blair, si Beatrice, kababata ako. Nakangiting sambit ni Jude. Beatrice, this is Blair. Tumango si Beatrice bago lumapit kay Blair upang sana ay makipagkamay. Ngunit natigil siya nang makitang maraming dalang gamot si Blair. Agad namang tumayo si Jude upang tulungan ang dalaga
dahilan upang kumunot ang noo ni Beatrice. Wow! Just like what they said. Kamukha niya si... Beatrice! Bakas ang pagbabanta sa boses ni Jude habang masamang nakatitig sa kanyang kaibigan. Hi Beatrice, nice meeting you. Ihatid ko lang sana itong mga gamot dito. Iwan ko na kayo para makapag-usap kayo. Nakangiting saad ni Blair bago nagmamadaling umalis sa kwarto. Lalaki ang mga mata ni Beatrice nang makitang agad na sinundan ni Jude ang nurse at tila ba nakalimutan na may bisita siya. Hindi makapaniwala si Beatrice at para bang may puot na namuo sa kanyang sistema. I can't believe this. Totoo nga talaga ang sabi ng sekretary ni Robert. Jude is crazy over her. Inis na saad ni Beatrice bago lumabas ng kwarto ni Jude nang may mabibigat na yapak. Akmang lalabas na sana siya nang biglang may maisip na magandang ideya. Agad na bumalik si Beatrice at tahimik na naupo sa isang upuan upang hintayin ang pagdaan ni Jude. Nang makita niya ang binata ay agad siyang nagtago sa likod ng pader. Ilang minuto pagkatapos dumaan ni Jude ay si Blair naman ang lumabas mula sa silid na pinanggagalingan nila ng binata. Hi, Blair! Paghaharang ni Beatrice kay Blair. Hello, Beatrice. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Blair dahil agad niyang naramdaman ang pagiging plastic ng kaharap niya. Wala naman. I was just wondering kung alam mo bang namatayan ang asawa si Jude noon? Bahagyang nagulat si Blair sa narinig. Ngunit agad rin naman itong naglaho. Hindi. Well, choice naman niya iyon kung ayaw niyang ikwento. Baka ayaw niyang pinag-uusapan ng dati niyang asawa. Pinantaasan ni Beatrice ng kilay si Blair dahil sa naging sagot nito. Paano kung sabihin ko sa'yo na magkamukha kayo? Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Sagot ni Blair na ngayon ay hindi na maitago ang inis sa kanyang kausap. Hindi na sumagot pa si Beatrice at tanging cellphone lamang niya ang inabot niya kay Blair. Kinuha naman ito ng dalaga at ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makita ang litrato ni Jude kasama ang isang babae na kamukhang kamukha niya. Baka sabihin mo na edited yan. You can look it up on the internet kung hindi ka naniniwala sa akin. Concerned lang ako sa iyo at sa kaibigan ko. Mukhang hindi pa nagagawang kalimutan ni Jude si Joyce habang ikaw naman walang kaalam-alam sa totoong dahilan kung bakit nakabuntot sa'yo itong si Jude. Naluluha ang mga mata ni Blair habang hindi pa rin maalis ang mga tingin sa cellphone na hawak. Agad itong hinila ni Beatrice saka dire-diretsyong umalis at naiwan si Blair na halos manigas na sa katotohanang nalaman niya. Blair, akala ko ba susunod ka papunta sa convenience store? Tanong ni Jude pagkatapos makita si Blair na nakatayong mag-isa. Nang makita ni Jude ang naluluhang mga mata ni Blair ay agad siyang napatigil sa pagsasalita. Para bang agad niyang naintindihan ang ibig iparating ng mga mata ni Blair na ngayon ay pawang lungkot at galit lamang ang pinapakita. Totoo bang kamukha ko ang namatay mong asawa, Jude? Madiing tanong ni Blair. Hindi naman agad nakasagot si Jude dahil sa gulat. So, totoo? Kaya pala ganoon ang reaksyon mo nung unang mo akong makita sa mukha ko. Yun din ba ang dahilan kung bakit nagsimula kang magpa-admit dito sa ospital kahit wala kang sakit? Para makita ako at isipin na ako ang asawa mo? Blair, hindi sa ganun. Hayaan mo akong magpaliwanag, please. Makinig ka sa akin. Malambing na saad ni Jude habang pilit na hinahawakan ang braso ni Blair kahit panay na ang iwas ng dalaga. Jude, tama na. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Simula ngayon,
Manloloko! Singhal ni Blair bago nagmamadaling umalis habang panay pa rin ang kanyang pag-iyak. Agad na bumagsak ang balikat ni Jude nang makitang lumalayo si Blair habang panay ang paggalaw ng mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Marahas na napahawak si Jude sa kanyang buhok habang hindi mapakali. Nagsimula na ring mamuo ang mga luha sa mata ni Jude sa takot na baka desidido na talaga si Blair na ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Hindi iyon kayang tanggapin ni Jude kahit hindi naman niya may pagkakaila na malaki ang kasalanan niya at nasaktan niya ang dalaga. Kung sana ay hindi siya pinangunahan ng takot noon, sana ay maayos niyang naipaliwanag kay Blair ang lahat. At sana ay naiparamdam niyang hindi lang niya minahal si Blair dahil sa mukha nito, kundi dahil sa pagkataong taglay ni Blair. Inis na inis siya sa kanyang sarili, sa pagiging duwag at sa pagiging kampante. Tunay nga na nasa huli ang pagsisisi. Muntikan nang maibuga ni Robert ang wine na iniinom niya nang makita ang pinsan niyang nakaupo sa kanilang veranda. Ilang araw na kasi itong hindi umuuwi at para bang himala na lamang para sa kanya ang makita ang pinsan niya sa kanilang mansyon. Dahil halos sa ospital na ito manirahan. Kailan ka pa umuwi? Takang tanong ni Robert. Kanina lang. Walang ganang sagot ni Jude. Napataas naman ang kilay ng pinsan niya dahil sa kakaibang mood ngayon ni Jude. May nangyari ba? Alam na ni Blair ang tungkol kay Joyce. Sinabi ata ni Beatrice. Malungkot na saad ni Jude. Napatigil si Robert nang marinig ang sinabi nito. Agad siyang kumuha ng isa pang wine glass upang bigyan rin si Jude ng wine. Sa ganitong paraan ay mas maayos nitong masasabi ang lahat ng nangyari. What did you say? Kalmadong tanong ni Robert. Nagalit siya. Sabi niya, ayaw niya na akong makita. Tinawag niya rin akong manloloko. But you know what bothers me the most, Robert? It's the fact that I made her cry. Para akong nadudurog kanina habang nakikita siyang umiiyak. She cannot breathe properly. She looks so hurt. At lahat ng iyon ay dahil sa akin. Sana, nakinig na lang ako sa'yo noon, Robert. Sa inyo ni Lolo. If I did, hindi sana masasaktan si Blair. Sambit ni Jude bago nilagok ang laman ng wine glass niya. Kung nakinig ka sa amin ni Lolo, baka hanggang ngayon, pinanghahawakan mo pa rin si Joyce. You know what, Jude? Huli na ng pagsisihan ng lahat. Nangyari na eh. Now, let me ask you, do you really love her with all your heart? At inilapit pa ni Robert ang kanyang muka para lamang makita ang reaksyon ni Jude. Tinatanong pa ba yan? Of course, I do. Sobra. I can't even breathe properly, knowing na baka umiiyak na naman siya ngayon. Walang alinlangan na sagot ni Jude. Napailing na lamang si Robert sa sinabi nito. Kaya, ayokong ma-in-love eh. Love will only mess up our brain. Look at you. Naturingang isa sa mga pinakamatalinong billionaires. Pero ngayon, you're stuck, not knowing how to reclaim your woman. Asar ni Robert, dahilan upang mapailing na lamang si Jude. Isang ngiti ang ginawad ni Robert kay Jude bago marahang tinapik ang balikat ng pinsan. Alam ko, kaya mong ayusin to. Nakangiting saad ni Robert bago iniwan ang bote ng wine sa tabi ni Jude. Pagkatapos ng gabing iyon ay walang tigil na naghanap ng paraan si Jude upang makausap si Blair. Araw-araw ay paulit-ulit niyang tinatext ang number ng dalaga upang magpaliwanag at iparamdam kung gaano niya kamahal si Blair. Hindi niya kasi mahagilap si Blair dahil nag-file ito ng leave na agad namang inaprubahan ni Dr. Ong nang malaman ang nangyari sa pagitan nila ni Jude. Minsan pa ngang pinagalitan ng doktor si Jude nang malaman
ang tungkol sa asawa nito. Samantala, 5 araw na ang lumipas simula nang naisipan ni Blair na makitira muna sa condominium ng kaibigan niyang si Hazel upang hindi siya mahanap ni Jude. Ano? May bago na naman siyang text? Kunwari ka pa eh. Binabasa mo pa rin naman. Namimiss mo na, no? Umamin ka na kasi. Mahal mo na rin yung pasyente mo. Napakamot naman si Blair sa kanyang ulo dahil sa pangungulit na Hazel sa kanya, kahit na nananahimik lang naman siya sa isang sulok. Kapag nag-uusap kami, asawa niya kaya ang naaalala niya? Te, ibang-iba ka sa asawa nun. Marami akong napanood na video sa YouTube kasi nga travel vlogger pala itong dead wife ni Jude. Hay nako, kung demonyo ka, angel yon. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, Blair. Mukha niyo lang ang pareho kaya kung totoo mang in love siya sa'yo, kung totoo mang in love sa'yo si Jude, sigurado ako dahil iyon sa pagkatao mo. Natatakot ako, Hazel. Hindi ko alam kung saan ako makikinig. Sa isip ko ba? O sa puso ko? Sambit niya na ngayon ay muli na namang napasabunot sa sarili niyang buhok. Sa pagkakataong iyon ay naistorbo ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan dahil sa tawag ni Dr. Ong. Taka namang pinulot ni Blair ang cellphone niya na nasa sahig. Blair, na-aksidente si Jude. Nandito siya sa ospital. I just wanted to inform you, just in case you still care for him. Bye. Napakamot na lamang si Blair ng ulo niya nang bigla na lamang ibinaba ng doktor ang tawag. Busangot niyang inilapag ang kanyang cellphone. Sigurado siya na pakulo na naman ito ni Jude para lamang mapapunta siya sa ospital at upang magkita sila. Papasok na sana si Blair sa kanyang tinutulugang silid nang biglang bumungad sa screen ng TV ang isang flash report patungkol sa isang aksidente na naganap kani-kanina lamang. Isa itong car crash accident kung saan sumalpok ang walang prenong truck sa isang itim na luxury car. Kotse yun ni Jude! Gulat na saad ni Blair nang makilala ang itim na kotse nito sa TV. Wala nang iba pang sinabi si Blair at dali-daling nagsuot ng jacket saka nagmamadaling bumaba upang magmaneho papunta sa ospital. Pagdating sa lobby ay walang alinlangan si Blair na tumakbo papunta sa ER kung saan ginagamot si Jude. Dahan-dahan lang, Blair! Baka madulas ka! Nag-aalalang paalala ni Hazel sa kaibigan. Buong oras na hindi mapakali si Blair habang hinihintay ang hudyat kung kailan maaari na siyang makapasok sa loob ng kwarto. Pagkatawag ni Dr. Ong sa kanya ay walang alinlangang binuksan ni Blair ang silid kung saan nakaratay si Jude. Naroon si Robert, pati na rin si Dr. Ong, nakapwa malungkot at naiiyak. Buti na lang at dumating ka. He has been looking for you since he regained consciousness. Gusto kanyang makausap bago pa siya mawala. Sambit ni Robert bago umalis sa silid kasama si Dr. Ong. Agad namang lumapit si Blair kay Jude at napaiyak na nga ang dalaga dahil sa nakakaawang kalagayan ni Jude. Puno ng bandage ang kanyang duguan na paa at braso, pati na rin ang kanyang ulo. Sorry, Blair. Malungkot na saad ni Jude habang hirap na hirap sa pagsasalita. Dapat una pa lang. Sinabi ko na ang tungkol sa asawa ko. Patawarin mo ako. Napailing si Blair habang mahigpit na hawak ang mga palad ni Jude. Alam kong natatakot ka lang na baka layuan kita, Jude. Naiintindihan kita. Kaya lumaban ka, okay? Isang malungkot na ngiti ang pinakita ni Jude bago dahan-dahang inabot ang mga pisngi ni Blair. Gamit ang kanyang mga daliri ay marahang pinunasan ni Jude ang mga luha ng dalaga kahit na hirap na siyang gumalaw.
I love you, Blair. Mahal kita bilang ikaw. Bilang si Blair na lagi akong binabato ng kung ano-ano. Si Blair na palaging galit sa akin. At si Blair na inaalagaan pa rin ako kahit wala akong sakit. Mas lalong naiyak si Blair dahil sa sinabi ni Jude. Hindi siya mapakali at halos hindi na rin siya makapag-isip ng maayos dahil sa nangyayari. Kapag nabuhay ka, papatawarin kita. Pangako yan. Papayag rin ako na maging girlfriend mo. Kung gusto mo magpakasal na agad tayo. Ano, game ka ba? Lumaban ka, Jude. Hindi ako papayag na mamatay ka na lang ng basta-basta. Paano ka hihingi ng kapatawaran kung nasa ilalim ka na ng lupa? Isang malakas na tawa ang hindi na napigilan ni Jude ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Nang marinig iyon ni Blair ay agad siyang napatigil sa kanyang pag-iyak at takang napatingin kay Jude. Teka, hindi ka na aksidente? Bakit mukhang okay ka na ngayon? Anong ibig sabihin ng balita sa TV? Nagtatakang tanong ni Blair. Bumangon si Jude sa kanyang hinihigaan, saka marahang inabot ang dalawang kamay ni Blair. Desidido na siya na hindi niya bibitawan ang mga kamay ng dalaga kung sakali man natatakbo ito palabas. I'm sorry, Blair. Bayad silang lahat. Isnakripisyo ko rin yung kotse ko. Ito lang ang alam kong paraan para makausap ka. Isa lang naman ang gusto kong itanong sa'yo ngayon, Blair. Kung mahal mo ba ako o hindi? Kapag sinabi mong hindi, ito na ang huling pagkikita natin at hindi na kita guguluhin. Alam kong malaking kamalian ang nagawa ko. That's why I don't think saying sorry is enough. Kung ayaw mo na talaga sa akin, at least say it straight. Gusto kong marinig galing mismo sa'yo. That way, I think I can finally accept my fate. Hindi agad nakasagot si Blair dahil muli na naman siyang naiyak. Bago pa man makapagsalita ay agad niyang niyakap si Jude dahilan upang magulat rin ang binata. Nakakainis! Naisahan mo na naman ako. Pero mas okay na to. At least alam kong okay ka lang. Umiiyak na sambit ni Blair habang mahigpit nilang yakap ang isa't isa. Then, ibig sabihin ba nito? Mahal kita, Jude. Pero, patay ka pa rin sa akin bukas dahil sa ginawa mo ngayon. Sagot ni Blair dahilan upang matawa si Jude at mapayakap na lamang kay Blair. Bawal nga pala bawiin yung sinabi mo kanina. Napapayag kang maging girlfriend at asawa ko. Pagpaparinig ni Jude dahilan upang suntukin ni Blair ang kanyang sikmura. Kanina yon kasi akala ko matitegi ka na. Inis na saad ni Blair. Pero pwede ka nang magsimulang manligaw. Nahihiyang dagdag pa ng dalaga. I was just joking. Ayokong agad-agad tayong dumating sa puntong yon. I agree with your decision. Liligawan muna kita hanggang sa muli ka nang magtiwala sa akin at mawala na ang lahat ng pag-overthink mo. I will work hard to make that possible, Blair. At maingat na pinunasan ni Jude ang natitirang mga luha sa mga pisngi ni Blair. At iyon na nga ang naging simula ng panibagong yugto sa buhay ni na Blair at Jude. Simula ng araw na iyon, hindi na lamang sa ospital laging nagkikita ang dalawa. Nakakapag-date na sila sa kahit saan at hindi na kailangan magpanggap pa ni Jude na may sakit para lamang magpa-admit at makasama si Blair. Pagkalipas ng 2 taon, tuluyan na ngang nawala ang pag-aalala sa isipan ni Blair at nauwi rin ang kanilang pag-iibigan sa kasalan. 1 taon naman matapos ang kanilang kasal ay nadagdagan pa ng bagong mga miyembro ang pamilya ng mga Robles. Mommy, Daddy, si Brian po, umiiyak sa garden. Nagpapanik na sigaw ni Jade.
ang babaeng anak ng mag-asawang sina Blair at Jude. Ang Brian naman na nabanggit ay ang kakambal ni Jade. 5 taong gulang na ang dalawang cute na mga batang kamukang kamuka ng kanilang ama. Nang marinig ang sinabi ng kanilang anak na babae, ay sabay na kumaripas ng takbo ang mag-asawa patungo sa kanilang umiiyak na anak. "Anak, ano nangyari? Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Blair sa anak niya. Masakit po ang pako, Mami. Umiiyak na saad ng bata. Napahawak naman si Blair sa paa ng kanyang anak at nagulat nang bigla itong sumigaw sa sakit kahit na hindi pa naman niya nahahawakan ng maayos ang umano'y masakit na parte. Dahil dito ay napabuntong hininga na lang si Blair saka pumamewang sa harap ni Brian. "Brian, are you lying?" Mapanuring tanong niya sa anak niya. Napanguso naman ang bata at agad na tumayo upang yakapin ang ina niya. I'm sorry, Mommy. Kay Daddy ko lang po kasi nakadikit simulan kaninang umaga. How about me po? I miss my mommy too. Pagpapakyut ni Brian. Napailing na lamang si Blair. Ilang oras lang naman siyang nawala upang mamili ng mga bagong furniture sa kanilang bahay. Mukhang may pinagmamanahan tong anak natin ah. Pangaasar ni Blair kay Jude na natatawa rin. I told you, Mommy and Daddy are busy. But you also lied to me, Brian. Akala ko napili ka talaga. I was worried. Inis na sambit ni Jade sa kapatid. Sa kamarahang pinalo ito sa braso. May pinagmamanahan rin. Ganti ni Jude sa kanyang asawa. Dahilan upang magtawanan na lamang silang pareho. Pagkatapos magtawanan ay maingat na kinarga ni Jude ang kanyang anak na babae na ngayon ay busangot pa rin ang muka dahil sa ginawang pagsisinungaling sa kanya ng kakambal para lang makuha ang atensyon ng kanilang ina. Don't do that again, Jade. Huwag mong papaluin si Brian, okay? And Brian, next time, pwede mo namang diretsahin na sabihin kung may kailangan ka. Diba sabi ng mami mo sa inyo, lying is bad? Malambing na saad ni Jude sa kanyang anak. Sabay namang napatango ang magkapatid at malungkot na napayuko. Sorry, Daddy and Mommy. Sabay na sagot ng kambal. You two are siblings for life. Tulad namin ni Tito Robert nyo. We don't always get along, but we always have each other's back when things are tough. So kayong dalawa, always cherish each other. That way, your mommy will always be happy. Right, kids? Yes, Daddy. Yes, Daddy. Agad na nagkaayos ang magkapatid sa tulong ni Jude. Nagsimula na silang tumakbo sa malaking garden ng kanilang mansyon habang tuwang-tuwa naman silang pinapanood ang kanilang mga magulang. Ang munting tawanan ng dalawang bata, pati na ang magsiglang mukha ni Blair habang natatawa sa kanilang mga anak ay parabang isang napakagaang tanawin para kay Jude. Ngayon kasi na may anak na sila, ay mas lalong iniigihan ni Jude ang pagsisikap na maibigay sa kanyang pamilya ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Hindi maipagkakaila ni Jude na madalas ay nakakaramdam rin siya ng pagod. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti sa labi ng asawa at mga anak, ay parabang nawawala ang lahat ng pagod niya at nararamdaman niya na worth it ang lahat. Oh, grabe ka naman makatingin. Baka matunaw ako ah. Natatawang saad ni Blair nang mapansin ang mga titig ng asawa niyang hindi maalis-alis. Salamat at pinili mo akong makasama habang buhay. Kalmadong sambit ni Jude bago nilapitan ang kanyang asawa upang marahan itong yakapin. Ay sus, may kailangan ka no? Asar ni Blair na halata naman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Umiling si Jude at mas mahigpit pang niyakap si Blair. Ano pa bang kakailanganin ko? May maganda na akong asawa,
na lagi akong napapasaya. May mga cute na anak na ako. May mga supportive family. At may maayos na pinagkukunan ng pera. Tingin ko nga napakaswerte ko eh. Pero alam mo, love, naisip ko, mas swerte ka. Paano ba naman? Ganito kagwapo ang asawa mo. At nagsimula na ngang mag-posing si Jude dahilan upang matawa na lamang si Blair. Ang tagal na nating kasal pero ang hangin-hangin mo pa rin. At nahampas na lamang ni Blair sa braso ang kanyang makulit na asawa. Sa malayo naman ay napatigil sa paglalaro si Brian nang makitang nagyayakapan na naman ang kanyang mga magulang. Ngumuso ang cute na bata at walang alinlangan na tumakbo papunta sa kanyang ina. Mommy, ako rin! Makulit na sambit ni Brian bago mahigpit na niyakap si Blair. Kasunod naman ni Brian ay ang kakambal niya na si Jade. Napakamot naman si Jude sa kanyang ulo dahil mukhang sarili niya pang mga anak ang magiging karibal niya sa asawa niya araw-araw. Daddy, what are you doing? Join us! Makulit na sambit ni Brian bago hinila palapit sa kanila ang kanyang ama upang dumalo sa kanilang pagyayakapan. Tila isang napakagandang imahe sa isang canvas kung titignan ang pamilya Robles. Simula noong nawalan ng mga magulang at asawa si Jude, inakala niya na mukhang ayaw na ng tadhana na bigyan siya ng mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Tulad na lamang ng masayang pamilya na meron siya ngayon. Looking back, masasabi ni Jude sa kanyang sarili na tunay nga na may magandang plano ang Diyos para sa lahat. Ngayon, ang tanging hiling na lamang ni Jude ay ang mapanatiling masaya ang kanyang munting pamilya at gagawin niya ang lahat upang mangyari iyon. Wakas.